Inabandona kahit hindi tapos ang isang flood control project sa Camarines Sur. Noon pa umanong nakaraang taon, walang gumagawa sa proyekto. Nakatutok si Mark Salazar. Ganito ang itsura ng flood control project na ito sa Barangay San Francisco, Baao, Camarines Sur. Mahigit 5 kilometrong kalsada dapat na may riprap sa gilid bilang panangga sa baha tuwing tag-ulan. Ang riverbank at road project na ito ay proteksyon sana ng Baao sa baha kapag umapaw ang Baao Lake at connectivity sana para sa mga far-flung barangay na may access sila sa kabayanan ng Baao. Pero nakita nyo naman, ang proyektong ito ay abandonado, nakatiwangwang, nasisira ng hindi napapakinabangan. Nang manalanta ang bagyong Christine noong isang taon, lampas tao ang baha sa Barangay San Francisco. Hindi naman daw talaga sila umasa na poprotektahan sila ng flood control project dahil hindi nga ito tapos. Kailan ang huli pang may gumawa rito sa proyektong ito? Nung di pa nagbabagyo ng Christine. May nagagawa dyan. 2024. Ngayon wala na. 2024 meron pa. Oo, meron pa. Ngayon wala na. Ang backhoe na ito ng kontratista ay parang naglalarawan ng kanilang proyekto dito sa lugar na ito. Abandonado na. Sabi ng mga taga rito, huli raw nilang nakitang nagtrabaho ang backhoe na ito buwan bago sila sinalanta ng bagyong Christine. Hindi na nga tapos. Ang mismong riprap kay questionin ng kalidad kahit hindi engineer ang makakita. Nagiging powder oh. Yung buhos ng simento, nagiging buhangin. Wala nang nakapaskil na project board para makita ng publiko ang halaga ng proyekto, sino ang kontratista at kailan ito sinimulan at natapos. Sa DPWH 5th District Engineering Office ng Camarines Sur sana malalaman ang mga detalyeng ito na aming sinadya, ngunit hindi kami hinarap. Wala rin gustong magsalita mula sa Mayor's Office ng Baao o kaya'y ng Municipal Engineer. Ang mga opisyal ng Barangay San Francisco ang nagsasalita para ireklamo ang anilay balahurang trabaho ng kontraktor sa kanilang flood control project. Sabi ko nga noon, yung una nag-report dyan, ako, magagalitin ang engineer ng DP. Ganyan ang ginagawa nyo. Kaunting, tapal. Bato. Oo, bato. Tapal. Kami nga nagsasabi sa kanila, dapat pagandahin nyo yung programa nyo. Para kami naman ng mga taga San Francisco, baka hanggang buhay pa yan. Maprotektahan sana. Dumulog na raw sila sa nakatataas mula munisipyo hanggang probinsya pero walang nagbago. Magbabantay kami doon. Kaya lang, Wala kami magawa. Yung ng kontratista. Tapos sumsami, pag nagsasalita kami, ipaalam ko kay boss. Sinong boss nila? Dapat kami, sa barangay council, bigyan nilang pag-asikaso. Kahit sanay na raw silang binabaha ang Baao, hindi pa rin daw nila masabayan ng paghahanda ang pataas na level ng baha taon-taon. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research sa sumbong sa Pangulo website, sa Bicol Region, nangunguna ang Camarines Sur sa flood control projects kung contract cost ang pinag-uusapan. Meron ditong 250 proyekto na nagkakahalaga ng 17.5 billion pesos. Ang buong Bicol Region ay may 866 na proyekto na aabot sa 49.61 billion pesos. Ikatlo sa pinakamataas sa bansa, kasunod ng Region 3 at NCR. Katumbas ito ng nasa 9% ng kabuuang bilang at halaga ng flood control projects nationwide. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.